Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Ilang araw na ang nakakaraan bago pa man magkita ang ating bida at ang dalawang mandirigma, ay napagpasyahan ng mga ito na magpahinga sa kanilang paglalakbay patungo sa teritoryo ng mga Tang at kumain sa isang sulok sa probinsya ng Sichuan. Ayon sa mas nakababatang mandirigma, malaking ginhawa raw para sa kanila ng kanyang kasama na hindi sila nagkaroon ng kahit anong problema, mula sa paksyon ng masasamang martial artist habang sila ay naglalakbay patungo sa probinsya. Dagdag pa ng lalaki, ayon sa kanyang mga narinig ay pinagharian na raw ng masasamang grupo ang buong probinsya ng Sichuan, magmula nang bumagsak ang angkan ng mga Tang pero nakapagtatakang tahimik daw ito base sa kanyang obserbasyon. Nang mapansin naman nito na wala sa kanya ang atensyon ng kanyang kasama, at para bang tensyonado habang nakatingin sa kaliwa nitong bahagi ay agad rin siyang napalingon sa pinagmamasdan ng matanda. Isang nakatayong lalaki na may mga pulang mata at may suot na salakot ang bumungad sa kanyang harapan. Kasunod nito ay nakangiting nagtanong ang lalaki kung nagustuhan daw ba nila ang pagkaing inihanda ng maliit na restauran para sa kanila, bagamat hindi raw masyadong kilala ang nasabing lugar ay madalas daw siyang bumisita rito para kumain. Hindi naman maiwasan ng mandirigma na humanga sa kakayahan ng lalaki sa kanyang harapan, dahil kahit nakalapit na ito ng husto sa kanilang dalawa ay hindi niya man lang naramdaman ang kanyang presensya, kasunod nito ay tinanong niya ang nakatayong lalaki sa kanyang pagkakakilanlan. Mabilis namang sumagot ang kanyang kasama at tinanong ang lalaki kung hindi niya raw ba ito nakikilala. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang ibunyag ng matanda na nagmula sa pamilya ng mga yuang lalaki sa kanilang harapan. Matapos alisin ang suot na salakot ay nakangiti namang humingi ng pasensya ang lalaki habang sila ay kumakain, kasunod nito ay tinanong niya ang dalawa kung ano raw ang kanilang ginagawa sa probinsya na kanyang pagmamay-ari. Ayon naman sa lalaking si Hyun So ay sinadya raw nilang magtungo sa isang liblib na lugar sa Sichuan para makaiwas sa gulo, hindi niya raw akalain na dahil sa kanilang ginawa ay ang mismong leader pa ng Black Death Alliance ang kanilang makikita. Kasunod nito ay tinanong ng lalaki kung may kailangan daw ba sila sa kanilang alyansa dahil sa ginawa nilang pagbisita sa kanyang nasasakupan, at dahil naramdaman din ng leader na mataas ang level ng martial arts ng matanda ay malaki raw ang kanyang hinala na isang mahalagang bagay ang pakay nilang dalawa. Mabilis rin namang sumagot ang matanda na wala raw silang kailangan sa Black Death Alliance sa kanilang ginawang pagpunta sa probinsya, at dahil mukhang nag-iisa lang ang lalaki ay tinanong din ito kung nasaan na raw ang mga tagasunod ng kanyang alyansa. Napangiti na lang ang lalaking kinilalang si Yu Giljun sa mga sinabi ng matanda sa kanya. Tinanong niya rin kung sa tingin ba nito ay mananalo siya sa laban ngayong mag-isa lang ang leader, kasunod nito ay inalok niya ang matanda ng isang laban para malaman kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Hindi naman nagustuhan ng matandang mandirigma na hinamon siya ng mas nakababatang martial artist sa isang laban. Ayon sa kanya ay mas matagal na raw siyang nabubuhay kumpara sa lalaki sa kanyang harapan, at nakangiti namang tinanong ng leader kung bumisita raw ba sila sa Sichuan para magbigay ng paggalang sa kanya. Dito na labis na nagalit ang matanda at ipinaliwanag na sa isang laban sa pagitan ng mga master sa martial arts, ay mahalaga raw ang mga taon na mayroon ang isang martial artist sa pagkuha ng enerhiya. Kasunod nito ay tinanong niya rin ang leader ng alyansa kung magagawa raw ba nitong kayanin ang kapangyarihan na kanyang narating sa tulong ng kanilang sekta. Labis rin ang pangamba ng kanyang kasama matapos makita ang agresibong reaksyon ng matanda na hindi naman daw nito madalas ginagawa. Hindi tuloy niya naiwasan na itanong sa kanyang sarili kung mag-uumpisa raw ba talaga ng gulo ang kanyang kasama sa loob pa mismo ng teritoryo ng alyansa. Hindi rin nagustuhan ng leader ang mga sinabi ng matanda tungkol sa kanyang taglay na enerhiya. Ayon pa sa kanya ay iniligpit niya raw ang tatlong sekta na kumalaban sa kanila 10 taon na ang nakakaraan, at kaya lang daw nakaligtas ang sekta ng dalawa ay dahil malayo ang lokasyon ng kanilang teritoryo mula sa Sichuan. Kasunod nito ay mabilis na naglakad palayo sa dalawang mandirigma ang leader ng alyansa,
At sinabing kung sa pamamagitan lang daw ng isang laban maiintindihan ng matanda ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila, ay maaari daw siyang sumunod sa kanya dahil mayroong isang perpektong lugar sa di kalayuan kung saan sila maaaring maglaban. Mabilis na nagpakita ng matinding pagtutol ang kanyang kasama sa balak gawin ng matandang mandirigma. Hindi raw magiging maganda para sa kanilang sekta kung may mangyaring masama sa kanya, pero ayon naman sa matanda ay hindi niya raw magagawang manahimik na lang matapos marinig ang mga sinabi ng lider ng alyansa kanina. Dagdag pa ng galit na lalaki ay ipapakita niya raw sa mayabang na lider ng Black Death Alliance na ang martial arts ng kanilang sekta ay ang pinakamahusay na abilidad na maaaring matutunan ng isang martial artist sa buong mundo at hindi niya rin maaaring hamakin ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan daw nagsimula ang laban sa pagitan ng kanyang kasama at ng lider ng alyansa ayon sa kwento ng mandirigma, pero ayon naman sa ating bida ay iba raw ang mga sinabi ng lalaki kumpara sa laban na kanyang nadatnan kanina. Mabilis rin namang kinumpirma ng lalaki na tama raw ang mga sinabi ng ating bida, dahil ang mga kalaban na sumunod sa kanila ay dumating daw matapos ang laban ng matanda at ng lider ng alyansa. Kasunod nito ay ibinahagi rin ng mandirigma kung gaano kalakas ang lalaking nakalaban ng kanyang kasama kanina. Dahil hindi niya na nga napigilan ng matanda na makipaglaban sa mayabang na lider ng alyansa ay tahimik na lang itong sumunod sa lugar kung saan maglalaban ang dalawa. At nang handa na ang mga ito sa kanilang laban ay pinatabi muna siya ng kanyang kasama at pinaalalahanan niya rin naman ito na mag-ingat sa kanyang kalaban. Pero ang katunggali ng kanyang kasama ay tila hindi man lang nakaramdam ng kahit kaunting kaba, sa magaganap na laban sa pagitan ng dalawang master sa martial arts gaya nila ng matanda. At pagkatapos alisin ang kanyang suot na salakot ay nakangiti nitong sinabi na umpisahan na raw nila ang laban. Mabilis na umatake ng sabay ang dalawang mandirigma patungo sa isa't isa para patunayan kung sino sa kanila ang tunay na mas malakas, at gamit ang kanyang sandata ay buong lakas itong inihampas ng matandang mandirigma sa katawan ng kanyang kalaban, na siya rin namang mabilis na napigilan ng lider ng alyansa gamit lamang ang kanyang kanang kamay. Nakangiti namang pinuri ng lider ang teknik ng matandang mandirigma at sinabing mahusay raw ang kanyang ipinakitang kakayahan. Kasunod nito ay tinanong niya rin ang kanyang kalaban kung enerhiya raw ba ang nagpapalakas sa likod ng kanyang abilidad sa espada, dahil isang magandang ideya nga raw na gamitin ang epekto ng enerhiya sa isang sandata para mapigilan ang enerhiya ng kanyang kalaban. Napanganga na lang ang kasama ng matanda sa nasasaksihan niyang laban sa pagitan ng dalawang master sa martial arts na nakarating na sa mataas na antas. Sa sobrang bilis ng mga pag-atake ng magkatunggali ay hindi niya raw ito magawang sundan kahit anong konsentrasyon ang gawin niya para mapanood ang kanilang matinding laban. Matapos ang ilang serye ng pag-atake mula sa matandang mandirigma ay kahanga-hanga na wala man lang kahit isang tumama sa kanyang kalaban, mahusay itong naiwasan at nasalag ng lider ng alyansa gamit lamang ang kanyang dalawang kamay habang pinag-aaralang maigi ang abilidad ng kanyang kalaban. Kasunod nito ay nakangiti niyang tinanong ang matanda kung ito na raw ba ang lahat ng kanyang magagawa. Hiniling niya rin na ipakita na raw nito ang tunay niyang abilidad dahil mawawalan daw ng halaga ang ipinagmamalaki nitong enerhiya kung sa ganitong paraan lang matatapos ang kanilang laban. Labis namang ikinagalit ng matanda ang kanyang mga narinig na panghahamak mula sa lider ng alyansa, napagpasyahan nitong gamitin na rin ang pinakamalakas na abilidad ng kanilang sekta at ang tunay na puwersa ng teknik sa espada na kanyang sinanay ng ilang dekada. Matapos makitang tila ba nahihirapan na ang lider na pigilan ang mga sumunod na pag-atake ng matandang mandirigma, ay inakala ng kanyang kasama na hindi na nito kayang tanggapin ang lakas ng abilidad ng kanilang sekta, at naisip din na maaaring dito na mamamatay ang lider ng Black Death Alliance pero mabilis ring napalitan ng pangamba ang kanyang inaasahan, nang makita ang mga sumunod na kilos ng lider para protektahan ang kanyang sarili laban sa hindi mabilang na pag-atake. Ayon naman sa matandang mandirigma ay sadya raw na hinahayaan ng kalaban ang kanyang mga pag-atake at pinipigilan lang sa mga huling sandali bago pa man ito tumama sa kanyang katawan, na para bang sinusubukan daw nito ang kanyang kakayahan bagay na hindi naman karaniwang ginagawa ng mga mandirigma mula sa paksyon ng masasamang martial artist. Kasunod nito ay ipinakita niya na rin ang huling bahagi ng pinakamalakas na teknik ng kanilang sekta para tuluyan nang tapusin ang mayabang na lider ng alyansa, at isang matinding pag-atake na mula sa kanyang enerhiya ang mabilis na direktang tumama sa buong katawan ng kanyang kalaban. Napasigaw na lang ang kanyang kasama sa nasaksihan nitong puwersa na ginamit ng matandang mandirigma sa kanyang huling pag-atake,
At habang nahihirapan pang tumayo ay tinanong naman ng matanda kung nakita raw ba nito ang kanyang ipinamalas dahil nagawa niya nga raw na talunin ang leader ng Black Death Alliance. Mabilis rin namang sumagot ang lalaki at sinabing nasaksihan niya raw lahat ang mahusay na ipinakita ng matanda laban sa malakas na leader ng alyansa, pero kailangan na raw nilang umalis sa lugar at magpatuloy sa kanilang paglalakbay bago pa sila madatnan ng iba pang mga kalaban dahil masyado na nga raw malaki ang ginawa nilang gulo. Pero sabay na ikinagulat ng dalawa nang makitang nakaligtas mula sa pinakamalakas na abilidad ng kanilang sekta ang leader ng alyansa, at sinabi pa nito na kailangan daw pala ng mas eksaktong kontrol ng kanilang teknik kumpara sa kanyang inaasahan, at nararapat lang daw talaga ang abilidad na ito para sa sekta nilang dalawa na isa sa pinakakilalang samahan sa mundo ng martial arts. Habang nakangiting ipinapaliwanag ng leader ng alyansa ang kanyang naunawaan tungkol sa mga sekreto sa likod ng ipinamalas na abilidad ng matandang mandirigma, ay mabilis niya ring ipinakita sa dalawa ang parehong teknik na ginamit sa kanya ng matanda sa harapan nilang dalawa, at ayon pa sa lalaki ay kahit na tinatawag itong isang teknik sa espada ay isa lang daw pala itong malakas na abilidad gamit ang enerhiya. Nanlaki na lang ang mga mata ng dalawang mandirigma nang makita ang sekretong abilidad ng kanilang sekta na walang hirap na ginagawa ng kalaban. Ayon pa sa nakababatang lalaki ay wala raw duda na ang teknik nga nila ang kasalukuyang ginagamit ng leader ng alyansa, pero hindi raw siya gumagamit ng regular na enerhiyang kinakailangan para magamit ang abilidad gaya ng ginagawa nila. Habang pinagmamasdan ng mga nagulat na mukha ng kanyang mga kalaban ay tinanong naman ng leader kung bakit daw sila nagtataka, dahil kung nalalaman daw ng isang martial artist ang prinsipyo sa likod ng kanilang abilidad ay maaari na itong gayahin ng kahit sino, at hindi rin daw ito matatawag na sekretong teknik na para lamang sa kanilang sekta at sila lang ang maaaring gumamit. Nang mapansin naman ng matandang mandirigma ang paparating na pag-atake mula sa kanyang kalaban ay mabilis niyang itinulak palayo ang kanyang kasama. Kasunod nito ay isang mas malaki at mas malakas na pagsabog ang tumama sa kanila mula sa matinding enerhiya ng leader ng alyansa. Masayang-masaya naman ang lalaki sa nasaksihan niyang malakas na pinsalang kayang gawin ng bagong abilidad na kanyang natutunan mula sa matandang kalaban, at bilang malaking paggalang sa pinagmulan ng abilidad na kanyang nakuha ay pinangalanan niya ito ayon sa marangal na layunin ng sekta mula sa paksyon ng mabubuting martial artist. Matapos marinig ang buong kwento ng kanyang bisita tungkol sa mga naganap sa pagitan nila at ng leader ng Black Death Alliance, ay hindi naman makapaniwala ang ating bida na nagawang matutunan at gamitin ng kalaban na mula sa paksyon ng masasamang martial artist, ang abilidad ng isang master gaya ng matandang mandirigma sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa kanya. Dagdag pa ng ating bida ay mukhang nagawa raw nitong gayahin ang kanilang abilidad para sa kanyang pansariling pakinabang, at ayon naman sa kanyang kausap ay bagamat iba ang pamamaraan ng leader sa pagkuha at paggamit ng enerhiya kumpara sa kanila, ay ipinamalas pa rin daw nito ang parehong abilidad gamit ang eksaktong prinsipyo ng kanilang sekretong teknik sa espada. Bukod pa rito, ayon sa mandirigma ay higit na mas malakas daw ang kapangyarihan sa likod ng abilidad na ipinamalas ng leader ng alyansa, kumpara sa orihinal na teknik ng kanilang sekta kung saan niya ito ginaya, bagay na hindi nila inasahang mangyayari sa loob lamang ng maikling panahon na nagkaroon ng mga palitan ng pag-atake mula sa dalawa. Kung hindi rin daw ginamit ng kanyang kasama ang lahat ng natitira nitong enerhiya sa kanyang katawan para pigilan ang huling pag-atake ng leader ng alyansa, sa mga huling sandali bago pa tumama sa kanya ang malakas nitong abilidad ay siguradong namatay na raw siya sa mga sandaling iyon at hindi na magagawa pang makausap ang ating bida. Ayon naman sa binata ay nakasisiguro raw siyang nasa mataas na antas na rin ng martial arts ang matandang mandirigma base sa kanyang obserbasyon, kaya't labis ang kanyang paghanga na nagawang maintindihan ng kalaban ang abilidad ng isang master sa martial arts sa pamamagitan lang ng isang laban. Habang abala ang ating bida sa malaking banta na dala ng abilidad ng leader ng alyansa base sa kanyang mga narinig mula sa kanyang bisita, ay muling tinawag ng mandirigma ang kanyang atensyon at sinabing nagpunta raw silang dalawa sa teritoryo ng mga Tang para sa isang layunin, kasunod nito ay mariing nakiusap ang lalaki na makipagtulungan daw sila sa gaganaping kampanya sa martial arts ng kanilang sekta. Ang Heavenly Divine Demon Cult, isang lubhang militante at relihiyosong samahan na matatagpuan sa probinsya ng Xinjiang, ay minsang nagkaroon ng kapangyarihan na maaaring may kumpara sa pinagsamang puwersa ng siyam na pinakamalakas na sekta sa mundo at iba pang paksyon ng martial arts.
Sa kabila ng hindi mabilang na kaguluhang naganap sa mundo ng martial arts na hatid ng samahan na ito, ay hindi pa rin sila magawang harapin ng paksyon ng mabubuting martial artist, dahil ang buong grupo ay handang kumilos sa utos lamang ng isang tao at ito ay walang iba kundi ang pinuno ng kanilang sekta. Pero ang sitwasyon sa loob ng samahan ay nagsimulang magiba nang lumitaw ang anak na lalaki ng kanilang pinuno na kinilalang si Yeon Jung-hyuk. At dahil sa taglay nitong mahusay na abilidad sa martial arts ay hindi rin nagtagal at nagkaroon na rin siya ng sarili niyang mga tauhan na handang sumunod sa kanyang bawat ipag-utos. Pero sa pangamba na baka magkaroon ng hindi inaasahang magkahiwalay na paksyon sa loob ng kanilang sekta, ay napagpasyahan nitong umalis na lang sa samahan ng kanyang ama kasama ang lahat ng kanyang mga tagasunod, at gumawa ng sarili niyang sekta na ngayon ay kilala sa tawag na Heaven's Brilliance Demon Cult. Dahil sa mga kaganapang ito ay malaki na raw ang nabawas sa puwersa ng Demon Cult ayon sa mandirigma, kaya't ito na raw ang pinakamaganda at huling pagkakataon ng kanilang paksyon para tapusin ang samahan ng masasamang martial artist, pero malaki raw ang kanilang pangamba sa Black Death Alliance na nasa ibabang bahagi ng kanilang teritoryo. Dagdag pa ng lalaki, sa sandaling sumalakay ang alyansa patungo sa kinaroroonan ng kanilang sekta habang nakikipaglaban ang kanilang puwersa, ay siguradong makakatanggap daw ng malaking pinsala ang kanilang sekta at maaari ding matalo laban sa puwersa ng Demon Cult. Pero sa mga ipinakitang mahusay na abilidad ng ating bida sa martial arts ay maaari niya raw pigilan ang alyansa na magtungo sa kanilang sekta. Kasunod nito ay muling nakiusap ang mandirigma sa binata na makipagtulungan sa kanila para harapin ang Black Death Alliance habang nakikipaglaban sila sa Demon Cult. Hindi naman inasahan ng lalaki ang naging sagot ng ating bida sa kanyang mga pakiusap, bagamat mabuti ang layunin sa likod ng kanyang mga paliwanag ay hindi naman sumang-ayon dito ang binata at mabilis na sinabing hindi niya raw tutulungan ang kanilang sekta. Dahil hindi makapaniwala ang mandirigma sa kanyang narinig ay nagawa pa nitong tanungin ulit ang ating bida sa kanyang naging sagot, pero wala talagang balak na basta na lang pumayag ang binata at muling sinabi na hindi raw talaga siya tutulong sa balak nilang gawin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng silid kung saan nagpapahinga ang kanyang kasama ay sinabi na rin ng mandirigma ang masamang balita, at bakas naman sa mukha ng matanda ang labis na pagkadismaya sa naging kasagutan ng ating bida dahil malaki sana ang maitutulong ng mga tang sa kanilang laban. Ayon pa sa mandirigma ay kasalukuyan daw silang naghihintay ng kasagutan mula sa ating bida at sa bagong pinuno ng angkan, matapos sabihin ng binata sa kanya kanina na hindi niya ito maaaring pagpasyahan ng mag-isa dahil kailangan niyang marinig ang opinyon ng kanyang ina, para sa susunod na magiging hakbang ng mga tang na maaaring malagay sa malaking panganib dahil sa tulong na hinihingi ng kanilang sekta. Hindi tuloy maiwasan ng mandirigma na mangamba na baka hindi nila magagawang makumbinsi ang pinuno ng angkan at ang ating bida, pero ayon naman sa kanyang kasama ay wala na raw silang ibang magagawa sa ngayon kundi maghintay na lang at umasa sa positibong kasagutan ng mga tang. Bagamat ibang usapin naman ang sunod na gustong talakayin ng mandirigma at malayo sa kanilang tunay na pakay sa pagbisita sa teritoryo ng mga tang, ay binanggit pa rin ito sa kanyang kasama ang malaking pagkakaiba sa estado ng angkan kumpara sa kanilang inaasahan at sa kanilang narinig sa mga nakalipas na taon. Ayon sa kanyang obserbasyon habang naglalakbay silang dalawa patungo sa tanggapan ng ating bida ay maganda raw ang kalagayan ng mga gusali ng angkan. Maging ang ipinamalas na abilidad ng mga mandirigmang nagsasanay ay mas mahusay din kumpara sa kanyang inaasahan, at higit sa lahat ay ang kakaibang sigla ng mga regular na mamamayan ng mga tang ay kabaliktaran daw ng kanilang nabalitaan, na tuluyan ng nawasak ng Demon Lord ang angkan ng mga tang matapos ang ginawa nitong pagsalakay maraming taon na ang nakakaraan. Mabilis rin namang sumang-ayon ang matanda at sinabing nakita niya rin daw ang malaking pagkakaiba sa tunay na sitwasyon kumpara sa kumakalat na balita, nakasisiguro rin daw siyang may isang malaking puwersa na nagtutulak sa likod ng malaking pagbabago ng pangkalahatang kalagayan ng angkan. Dagdag pa ng matandang mandirigma ay kailangan daw nilang makuha ang suporta ng mga tang sa kahit anong paraan na kailangan nilang gawin, at habang pinag-iisipan ng mabuti kung paano nila magagawang makumbinsi ang pinuno ng angkan, ay siya namang pagdating ng bagong punong tagapamahala at mabilis na ipinaalam sa mga bisita na naatasan daw siyang dalhin silang dalawa. Kasunod nito ay nagpakilala ang lalaki bilang si Tang Gyu-hyun, isang opisyal na responsable sa pangangasiwa ng mga mahahalagang bagay ng kanilang angkan,
at siya raw ang naatasan ng pansamantalang pinuno para samahan silang dalawa patungo sa kanyang tanggapan at ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng tanggapan ng pinuno ng angkan ay malugod na tinanggap ng ginang ang dalawang mandirigma, at sinabing narinig niya raw mula sa kanyang anak ang pakiusap ng kanilang sekta na tumulong sa kanilang kampanya laban sa Demon Cult. Kasunod nito ay nagpakilala ang ginang bilang pansamantalang pinuno ng angkan ng mga tang. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawang bisita matapos personal na maramdaman ang presensya ng tumatayong lider ng angkan. Hindi makapaniwala ang matandang mandirigma na mataas din ang antas ng martial arts ng pansamantalang pinuno katulad niya, kaya't hindi rin daw nakapagtataka kung paano naibalik ng mga tang ang kanilang kapangyarihan base sa kanilang nasaksihan. Dagdag pa ng matanda, kung ang pinuno ng angkan ay may mahusay na abilidad sa pakikipaglaban at ang ginang na tumatayong leader naman ay isang master sa martial arts, ay hindi raw nakakagulat kung muli nilang maibalik ang dati nilang malakas na impluwensya sa probinsya ng Sichuan sa madaling panahon. Maya-maya pa ay muling sinabi ng mandirigma sa pansamantalang pinuno ng mga tang na mahigpit daw ang kanilang pangangailangan sa tulong ng kanilang angkan, at dahil may kinalaman daw ito sa pagsugpo sa masasamang sekta ay marapat lang daw para sa kanila na tumulong sa ngalan ng hustisya. Nang tanungin naman ng ginang ang ating bida kung nagbago na raw ba ang pananaw nito kumpara sa nauna niyang desisyon na tumanggi sa pakiusap ng dalawang mandirigma, ay mabilis ring sumagot ang binata na hindi pa rin nagbabago ang kanyang isip at wala pa rin daw siyang balak na makipagtulungan sa sekta ng dalawang mandirigma. Hindi naman maintindihan ng mga bisita ang naging pasya ng ating bida at agad na tinanong kung ano ang kanyang rason sa pagtanggi. Dahil kung hindi raw nila magagawang pigilan ang masasamang sekta ay maaari daw na magkaroon ng malaking kaguluhan sa mundo ng martial arts. Pero ayon naman sa ating bida, bagamat naiintindihan niya ang malaking banta na hatid ng Demon Cult sa lahat ng sekta at paksyon ng martial arts, ang Black Death Alliance at ang masasamang sekta ay dalawang magkaibang usapin daw sa kanyang pananaw. Bukod pa rito ay hindi rin daw inaapi ng alyansa ang mga simpleng mamamayan ng Sichuan. Bagamat tumatanggap sila ng bayad mula sa kanila ay pinipigilan din naman ng mga ito ang mga tulisan, at dahil dito ay wala raw silang sapat na dahilan para maunang umatake laban sa Black Death Alliance. Napatulala na lang ang dalawang mandirigma sa mga sinabing rason ng ating bida sa kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa kanila, hindi tuloy na iwasan ng nakababatang lalaki na itanong sa binata kung bakit daw kailangan pa ng sapat na dahilan para iligpit ang masamang samahan gaya ng alyansa. Mabilis rin namang sumagot ang ating bida na binanggit daw ng lalaki na kailangan nilang tumulong sa ngalan ng hustisya, pero ayon sa kanyang mga narinig ay wala raw kahit isang sekta na mula sa paksyon ng mabubuting martial artist, ang tumulong sa kanilang angkan nang salakayin sila ng Demon Cult at nang agawin ng Black Death Alliance ang kanilang impluwensya sa Sichuan. Dagdag pa ng ating bida ay naiintindihan niya raw ang kagustuhan nilang siguruhin ang kaligtasan ng kanilang sekta. Bagamat hindi niya maaaring sisihin ang dalawang mandirigma sa kanilang ginawa ay nakikiusap daw sila ng tulong sa mga tang habang itinatago ang tunay na dahilan sa likod nito. Sa sandaling matalo ng Demon Cult ang sekta ng Kunlun na malapit sa kanilang teritoryo ay siguradong sila na raw ang isusunod ng mga ito ayon sa binata. Kasunod nito ay tinanong niya ang dalawang mandirigma kung sa tingin daw ba nila ay hindi niya nalalaman na desperado na silang makakuha ng suporta laban sa banta ng mga kalaban. Nanlaki na lang ang mga mata ng mandirigma sa kanyang mga narinig mula sa ating bida, hindi niya raw magawang sumagot sa mga sinabi ng pinuno dahil wala raw mali sa mga ito, at nagtuturo daw sila ng pagiging matuwid pero gumagawa lang ng aksyon sa sandaling sila naman ang haharap sa malaking panganib. Matapos marinig ang pananaw ng ating bida ay mabilis na humingi ng pasensya ang matandang mandirigma dahil hindi raw nila naisip ang posisyon ng kanilang angkan. Natural lang daw na tumanggi sila sa kanilang pakiusap kung wala naman makukuhang pakinabang ang mga tang at para lang sa ngalan ng hustisya ang kanilang gagawin. Labis namang ikinagulat ng kanyang kasama ang mga salitang lumabas mula sa matanda. Ayon sa mandirigma ay karaniwan na raw para sa kanya ang magalit sa mga ganitong sitwasyon. Kasunod nito ay muli silang nakiusap na pag-isipan ng ating bida ang kanyang desisyon dahil handa raw silang magbayad ng sapat para sa kanilang tulong. Dagdag pa ng matanda, hindi lang daw sila basta humihingi ng suporta mula sa ating bida kundi gusto nilang magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng kanilang sekta at ng mga tang. Dahil dito ay sumagot naman ang binata na hindi na raw siya maaari pang tumanggi kung sa ganitong paraan daw sasabihin ng matanda ang kanilang kahilingan.
Masayang-masaya naman ang nakababatang mandirigma sa positibong kasagutan ng ating bida sa ikalawang pagkakataon. Mabilis rin itong hiniling sa binata na maaari raw nilang simulan ang pag-uusap sa puwersang gagamitin ng kanilang angkan para mapigilan ang Black Death Alliance. Pero bago pa man makapagpatuloy ang mandirigma sa kanyang mga sasabihin ay mayroon daw mas mahalagang bagay na kailangan nilang pag-usapan ayon sa ating bida. Kasunod nito ay direktang tinanong ng binata ang kanyang dalawang bisita kung magkano raw ang handang ibayad ng kanilang sekta sa mga tangkapalit ng kanilang pagtulong. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.